Okay. Ngayon pong hapong ito ay papamagatan ko ang ating pag-aaral ng kanyang salita na Reviving the Heart for the Gospel Ministry. Reviving the Heart for the Gospel Ministry. Ang pagpapasigla ng puso sa larangan ng pagmiministeryo ng Ebanghelyo. Meron tayo kasing tendency na ma-discourage, meron tayong tendency na manghina, manlupaypay sa larangan ng paglilingkod sa Diyos sa pag-iibanghelyo o sa gospel ministry. Kaya may paalala sa atin si Apostle Paul na napakaganda na sana ay isapuso natin para lalong maging masigla, magkaroon ng revival sa puso natin patuloy yung ating gospel ministry. I would like to invite you to 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 6. 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 6. Babasahin po natin sa ang Biblia. Dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Kundi itinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin ang pandaraya ang salita ng Diyos. O gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Verse 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Heso Kristo. Ito po ang salita ng Panginoon. Madalas kong binibiro si Genesis, no? Na kaya masakitin yung kanyang anak na lalaki, yung kanyang bunso, no? Dahil ipinangalan niya ito kay John Calvin. No? Si John Calvin na isang 16th century reformer. Si Calvin, bagamat kilala siya sa pagiging napakatalinong tao, napakahusay na teologo, at isang magiting na pastor, pero alam nyo, kilala rin siya sa pagkakaroon ng maraming sakit. He was also famously frail and afflicted with numerous illnesses. In fact, maaga siyang namatay. 54 years old lang si John Calvin nung siya ay binawian ng buhay. Bagamat, masasabi naman natin na in fairness, nung panahon na yon, ang medical science ay hindi pa naman advanced. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. No? Now, speaking briefly, sa buhay ni Calvin, alam nyo, briefly lang ito kasi kung pag-aaralan nyo sa church history si John Calvin, halos isang course Pwedeng maging isang course na sa isang subject na sa yaman, hindi lamang ng buhay na meron siya, kundi ng kanyang mga nagawa, mga naisulat at mga paglilingkod na ginawa bilang isang mananampalataya at lingkod ng Diyos. Pero briefly, si John Calvin ay isang Pranses, isang French, no, ang kanyang nationality. Siya ay pumunta sa Geneva noong August 1536
upang maglingkod bilang isang guro ng salita ng Diyos o ng Bible. However, nung nagtuturo siya bilang teacher of Scripture sa Geneva, hindi maganda ang naging bunga ng kanyang pagpapagal doon. Maraming opposition, lalo na sa City Council, kasi nung unang panahon, ang buong Geneva ay naging isang Protestant. No? At hindi lang yon, merong City Council yan. At minsan nakakabangga ni John Calvin yung mga membro ng City Council dahil sa kanyang mga proposal ng Reformation at na hindi naman sinasang-ayunan ng iba. Kaya nga, hindi naging maganda ang unang mga panahon ng kanyang ministries doon sa Geneva. Ang nangyari pa nga, mga kapatid, ay inexpel siya, pinatapon siya, pinaalis siya sa Geneva noong 1538. Kaya si John Calvin ay nagpunta sa Strasbourg. Itong Strasbourg ay isang lugar sa France. Alam nyo, nandun siya, naging pastor siya ng kongregasyon ng mga French refugees. Nung araw may mga refugee, umaalis sila sa kanilang lugar kasi gusto nila ng freedom of religion. So, may mga pumunta sa Strasbourg, mga refugee, naghahanap ng asylum, at naging pastor siya ng mga refugees doon sa Geneva. Ngayon, noong 1539, si Cardinal Sadoleto, isang kilalang Catholic humanist. Now, gusto ko lang ipaliwanag, nababasa nyo, mga humanist. Nung araw kasi, noong panahon ng Renaissance, sa panahon ng Reformation time, pag ginamit yung salitang humanist, hindi yan katulad ng kaisipan natin, ganito yung mga humanist, no? Yung iba, di ba? Mga humanist ngayon, parang mga komunista, o kaya yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Yung araw, hindi po ganon. Pag sinabing humanist ka, ito yung mga taong nag-aaral ng philosophy, nag-aaral ng kulturang Griego, ng Latin, mahihilig sa pag-aaral. Ito yung mga taong pinag-aaralan nila yung mga old writings, no? Yung mga old teaching, yung mga culture nung unang panahon na siyang nag-i-impluwensya sa pangkasalukuyang panahon. Ang tawag sa kanila, humanist. No? Merong isang Catholic humanist, ang pangalan ay si Cardinal Sadoleto. Sumulat siya doon sa mga tao sa Geneva at kanyang kinukumbinsi sila na bumalik na sila sa Roman Catholic Church. Bumalik na sila sa ilalim ng otoridad ng Papa. At gumamit si Cardinal Sadoleto ng mahuhusay na theological arguments para bigyang diin ang kaso na gusto niyang dalhin sa kanila. Alam niyo, ang isang naging problema, walang sino man sa Geneva ang may kakayanang sumagot doon sa mga argumento sa sulat ni Cardinal Sadoleto. Kaya ang ginawa ng mga tao roon, ipinorward nila yung sulat ni Cardinal Sadoleto kay John Calvin sa Strasbourg para si John Calvin ang sumagot sa kanya. So, sinagot ni John Calvin in a very powerful and articulate manner at dinipensahan ni John Calvin ang Reformation cause with theological foundation at sinagot niya ang lahat ng mga sinabi ni Cardinal Sadoleto. No? And John Calvin, naging maganda yung naging resulta nito. Ngayon, noong 1531, si John Calvin ay pinersuade hinikayat ng isang well-known preacher nung panahon na yun, ang pangalan ay si William Farel, na bumalik sa Geneva. At ayaw niya na talagang bumalik kasi nga, di ba, na-discourage siya. Kasi nung nandoon siya, maraming opposition, walang bunga yung ministry niya, ayaw niya nang bumalik. Pero medyo matindi itong si William Farel, napaka-persuasive ng kanyang pangangaral. Para bang pag nangangaral daw si William Farel, si John Calvin, daming tao, parang nakatingin lang lagi kay John Calvin. Convincing him, bumalik ka na sa Geneva at doon ka na magpastor at doon ka na maging mangangaral. At dahil doon, bumalik nga si John Calvin sa Geneva na natili siya doon hanggang sa kanyang kamatayan noong 1564.
Now, nung nasa Geneva na siya, sumulat siya ng maraming commentaries. In fact, halos lahat ng mga aklat sa Biblia ay nagawa ni John Calvin ng commentaries, maliban lang sa Book of Revelation. At alam nyo kung bakit daw niya hindi ginawan ng commentary ang Book of Revelation? Sabi niya, hindi ko maintindihan. Now, makikita nyo, no? Napaka-humble ng taong ito. No? Dami niyang naisulat, na commentary, napakatalino. Pero he is readily to admit that he doesn't understand very much the Book of Revelation. That's why he did not write a commentary on that book. So yan si John Calvin. He's a very humble man. And we know, he also composed the so-called the Institutes of Christian Religion. Yung Institute of Christian Religion, yun yung kanyang masterpiece. Ewan ko kung meron kayong kopya. May kopya tayo sa library ng Institute of Christian Religion. Yan ang kanyang masterpiece. Medyo mahirap siyang basahin, pero maganda siyang basahin. Basahin niyo siya ng mabagal at marami kayong matututunan sa kanya. In fact, hindi ko nga natapos ang Volume 2. Volume 1 pa lang ako no? Pero marami ka nang matututunan doon sa kanyang libro na yon. Yung ibang maraming mga pastor at maraming mga professors sa seminary hindi pa nabasa yung Institute ni John Calvin kasi nga daw mahirap basahin. Pero alam niyo ba gusto kong sabihin sa inyo? Yung Institute ni John Calvin, yung Institute of Christian Religion, sinulat niya yon bilang manual for young Christians. Totoo. Sinulat niya para daw yung babasa ng mga bagong Kristiyano. So, ganun kagtitindi, no? Yung mga tao noon, kayang mga bagong Christian, kayang intindihin ng mga sulat ni John Calvin. So sumulat siya, nag-produce siya ng numerous tracts on wide range of theological topic, and he preached daily on alternate weeks. Wow! No, ako, nagpipreach ako dito sa church. Minsan 2, minsan 3. Talagang, minsan naghahalo-halo sa utak ko yung mga yung mga sasabihin ko. He preached daily on the alternate weeks. Dito natin makikita, mga kapatid, kaya ako binanggit ang kwentong ito. Though his early efforts were met with disappointment and a little visible fruit, when he was in Geneva, Calvin did not lose his heart. He kept on serving the Lord. He went to Strasbourg, serving a small congregation there, and then bumalik uli siya sa Geneva, and he persevered. And the influence he left on Christianity is immeasurable. No? At isa sa mga challenges na hinaharap natin, mga kapatid, sa ating Christian journey, yung discouragement sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ba? At ito ay madalas na nangyayari kapag walang resulta yung ating mga pagpapagal. Ngayong hapong ito, we will take time to reflect on this issue. And how can we respond faithfully in light of God's promises sa maaaring discouragement natin sa gospel ministry? Yung binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 6, makikita natin ito'y bahagi ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At alam niyo mga kapatid, pag kinumpara niyo yung 1 Corinthians at saka 2 Corinthians, makikita ninyo na yung 2 Corinthians is the most personal of all Paul's letters. Napaka-personal. Dito, makikita natin kung papaano sinasagot ni Pablo yung napakadaming akusasyon ng mga tao na nakakakuha ng impluensya doon sa loob ng Korinto. May mga nagki-question sa legitimacy ni Paul ng kanyang pagiging apostol. Talaga bang apostol yan? At isa daw sa mga reasons nila na kini-question nila yung apostleship ni Pablo. Bakit si Pablo walang maraming followers? Wala siyang maraming tagasunod. Kasi alam nyo mga kapatid, nung unang panahon, sa kulturang Griego, alam nyo, nung panahon na yon, ang kulturang, bagamat nasa ilalim sila ng Roman Empire, pero yung culture na umiiral nung panahon na yun, yung kulturang Griego. Ang kulturang Griego, may malaking emphasis yan sa tinatawag na success. Yan ang pinaka-high premium nila, yung outward success. So ano man ang profession mo? Maaring ang profession mo, atleta ka,
O maaring ikaw ay sundalo, maaring ikaw ay orator, yung mga orator, di ba? Yun ang unang panahon, yan marami yan eh. Maaring ikaw ay actor, no? It was expected na dapat markado ang profession mo ng tinatawag na popularity. Para maging masabing successful ka, marami kang followers. No? Popular ka. So the question arose, if Paul truly was an apostle and preacher of God, why didn't he attract large crowds like the great orators of his day? Bakit walang masyadong mga tawag nito, tagasunod? Walang mga naging followers na marami ito si Paul. What then kept Paul from giving up? What motivated him not to lose heart despite of criticism and lack of outward success? Ano yung nag-drive kay Apostle Paul? Magpatuloy. Kaya sa kabila ng meron tinatawag na kakulangan sa outward success, walang masyado siyang followers. Ito yung message na gusto kong bigyang pansin natin ngayon pong hapon. Gospel ministry remains vibrant when we grasp the nature of our calling and the power of the message we proclaim. Let me underscore. Gospel ministry remains vibrant when we grasp the nature of our calling and the power of the message we proclaim. Yun ang dahilan ni Pablo eh. Bakit siya nagpatuloy? Maraming criticism. Alam niyo, yung criticism talagang nakakapanghina yan eh. No? Nakakapanlupay pa yan eh. Pag maraming mga nagkikriticize sa'yo, maraming pumupuna sa'yo, nakakapanlupay pa yan. Pero bakit si Pablo, sa dami ng criticism na kanyang tinanggap, bakit nagpapatuloy siya? Dahil malinaw sa kanya ang kanyang ang nature ng ministry at ang kapangyarihan ng mensaheng dinadala niya. At yun ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Dalawang heading. First, let's look at the nature of the gospel task, and then number 2, the necessity of the gospel truth. First, the nature of the gospel task. Now, under this, gusto kong sabihin, ayon dun sa sinabi ni Pablo, the source of ministry is God's mercy. God's mercy is the source of ministry. Verse 1, therefore, having this ministry, by the mercy of God, we do not lose heart. Ganda, di ba? Therefore, having this ministry, by the mercy of God, we do not lose heart. So sinasabi niya, itong ministeryo na ito, ay hindi ko tinanggap ito sa pamamagitan ng aking personal na pagsisikap o ito'y produkto ng aking good moral standing, kaya ako nasa ministry, kundi ako ay nasa ministry dahil lamang sa awa ng Diyos, sa habag ng Diyos. Kung titingnan yung aking kalalagayan noon, kung titingnan yung aking buhay noon, sigurado hindi magiging totoo na ako'y magiging kabilang sa mga taong magme-ministeryo. Tingnan natin ang sinabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 13. I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Though formerly I was blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. So para kay Pablo, ang issue na doon sa pag-question sa kanyang apostleship, no, ay hindi naging malaking problema sa kanya. Na dahil wala siyang followers, animoy walang success, yung kanyang mga ginagawa, hindi siya katulad ng mga orators na ang daming mga tagahanga, hindi siya katulad ng mga atleta na maraming mga ang tawag dito, maraming fans. Para sa kanya, aware siya na kaya siya nasa ministry
On the first place, dahil lang sa awa ng Diyos. Hindi siya deserving na nasa ministry. Hindi siya karapat-dapat na maging isang lingkod ng Diyos. Malinaw sa kanya na hindi siya karapat-dapat maging apostol. At kung titingnan niya ang kanyang sarili, hindi nga siya qualified sabi nga niya. Sapagkat sa nakaraang kong buhay, anong ginagawa ko? Inuusig ko ang Kristyanismo. Inuusig ko ang iglesia. Nagpapakita ako ng kawalan ng pananampalataya kay Kristo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ako ay kanyang itinalaga, no, upang maging ministro ng Ebanghelyo. So, ina-highlight ni Pablo rito yung mercy ng Panginoon. Pag pina-highlight yung mercy, ano yung gustong bigyan ng pansin sa atin? Yung helplessness natin, di ba? Yung distress, yung danger na hinaharap natin dahil tayo mga makasalanan. Kita nyo, di ba, binasa rin natin, tayo mga tulad sa bulag. Wala tayong alam na malapit na tayong mahulog sa hukay. Pero binuksan ng Diyos ang ating mga mata at nakita natin ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. We came to experience this great salvation not because we were intelligent or actively seeking it or even aware of our need. It happened when God sovereignly declared, verse 6, let there be light. Di ba yung sinabi niya sa talatang 6? Sabi niya doon, verse 4, chapter 4, verse 6, sabi, sapagkat ang Diyos ay nagsabi, magningning ang ilaw ng kadiliman, o let there be light. Saan yung unang narinig yung salitang let there be light? Saan natin unang nakita yan? Ha? Sa Genesis, sa creation. Di ba? Ginamit ni Pablo yung nangyari doon sa creation na yun ang unang-unang mga ginawa ng Panginoong Diyos sa pasimula. Di ba? Nung sinabi doon, in the beginning, God created heavens and earth. Tapos sumunod nun, pinakita ang buong mundo'y, ang earth ay nasa kadiliman, nababalot ng dilim. At sinabi ng Panginoon, let there be light. Magkaroon ng liwanag. At yun ang sinasabi niya rin pagdating sa usapin ng kaligtasan, pagdating sa usapin na maintindihan natin ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo, hindi ito dahil matalino tayo, hindi dahil ito ay nagsisikap tayong makakilala kay Kristo, kundi dahil sinabi ng Diyos, let there be light. Magkaroon ka ng liwanag. So naintindihan mo yung liwanag. At yun ay dahil sa awa ng Diyos. Na ang kanyang liwanag ay dumating sa ating mga puso upang makita natin ang ganda at ang kamanghamanghang kaligtasan na ginawa ni Kristo Jesus sa mga makasalanan at lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya. It is also by the same mercy that we have been called into the ministry of service. So the ministry or the source of ministry is God's mercy. But not only that, ano pa yung ginagawa ng God's mercy? God's mercy is also the success of ministry. The success of ministry. The effectiveness of our ministry does not depend on the eloquence of the preacher or the sophistication of church programs. True power comes when God, in His mercy, declares, let there be light. Kapag ang ating matapat na pagsisikap, matapat na paglilingkod, no? Ay nagkaroon ng magandang bunga. Merong visible result. Hindi ibig sabihin nun, magaling tayo, mahusay tayo. Kundi dahil nahabag ang Diyos. Yun lang yun. At kahit na ang matapat na pagsisikap at paglilingkod, wala kang nakikitang visible result, hindi rin nangangahulugan yun ng sign of weakness or incompetence. Kundi, ang ibig lang sabihin, that God's sovereign mercy has not yet been poured out. Hindi pa niya ibinubuhos yung sovereign mercy ng Panginoon sa atin. Di ba? Nakita nyo,
kung pag-aralan ninyo yung buhay ni Adoniram Judson, nagpasya siyang pumunta ng Burma. Yan yung Myanmar sa ating panahon ngayon. Burma yan nung unang panahon. Pumunta siya ron para maging misyonaryo. Sa loob ng 13 taon, wala siyang ni isang bunga. Pero pagdating na 13 taon, 12 taon, wala siyang ni isang bunga. Pagdating na 13 taon ng kanyang paglilingkod sa Burma, merong isang nakakilala sa Panginoon. At pagkatapos nun, simulang magkaroon ng iba pang mga naging Kristiyano, hanggang sa dumami ng dumami ang mga iglesia. And in fact, maging sa panahon natin ngayon, sinasabi ng maraming mga Christian doon sa Myanmar o sa Burma noong unang panahon na they owe a lot sa ministry ni Adoniram Judson kung bakit nagkaroon ng mga Christian churches sa kanilang lugar. So makikita natin, kung ikaw medyo mahina-hina, 12 taon ka na, wala pang bunga, di suko ka na. Ibig lang sabihin, hindi dahil sa tamad si Adoniram Judson, magiging tamad ka pa ba nang galing ka sa malayong lugar, tumawid ka ng Atlantic Ocean, ng Indian Ocean, nung unang panahon pa yun, Pagkatapos, para lang maglingkod doon sa lugar na yan, palagay ko, hindi siya tamad, siya'y masipag, siya'y masikap. Ngunit sadyang hindi binubuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya na magsisilbing, makakakitaan ng visible result. Yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi sign of weakness yun. Hindi sign of incompetence yun. So mga kapatid, totoo na, it is our responsibility to cry out for His mercy, to flow through our ministry, whether in evangelism, encouragement, sharing the word, helping those inside and outside the church. And we are confident na yung ginagawa natin, gaano man kasimple, no? Gaano man sabihin na natin, hindi naman big time, no? Hindi naman big time yung ating mga ginagawa. Hindi man tayo nagkakaroon ng malalaking komperensya rito sa ating simbahan. Nagba-Bible study lang tayo maging doon sa mga mahihirap na tao. Pinagtsatsagaan natin yung mga yan. Sapagkat alam natin, confident tayo, na pwedeng ang Diyos magbigay ng liwanag sa puso ng mga taong ito. At kapag nagbigay siya ng liwanag, yung pusong bato ay pwedeng maging pusong laman. Yung twisted life na beyond transformation, no? O darkened mind, ay pwedeng magkaroon ng enlightenment. Ultimately, all power and glory return to God, who shows mercy to whom He wills. And this is why Paul did not lose heart or grow discouraged. His duty was to proclaim the gospel faithfully, sincerely, clearly, truthfully. Alam niya at naintindihan niya na ang transformation, na ang pagbabago sa puso ng isang tao ay nakasalig lamang sa kamay ng Diyos. So, siguro tanungin ko rin kayo, na nakikinig sa akin ngayon dito, no? Naranasan na ba talaga ninyo ang mercy ng Diyos? Kung naranasan natin, walang dahilan para tayo ma-discourage. No? Sapagkat yung greatest blessing na pwedeng dumating sa isang tao, nasa iyo na. Ano bang greatest blessing na pwedeng dumating sa isang tao? Meron pa bang may kukumpara na maranasan mo ang awa niya, ang habag niya sa buhay mo? Baka may kinakausap ako rito hanggang ngayon parang wala ka pang parang hindi ka pa natitinag ng mga katotohanan patungkol sa ginawa ni Kristo. No? Unmoved ka pa. Maybe highly capable ka sa field mo. Maaring magaling ka sa business. Magaling ka sa technology. Mahusay ka sa mga manual labor. Magaling ka sa administration. No? Magaling kang humawak ng mga pera. O maaring pagdating sa akademya o academic, nag-e-excel ka. Nakikilala ng marami. Ang husay mo. O maaring yung honor student ka pa nga.
top achiever ka pa nga. Ini-esteem ka pa sa iyong profession. Pero nananatili kang hindi mananampalataya. Nananatili kang wala pa rin sa kahabagan ng Diyos, hindi mo pa nararanasan. If that is the case, then you are still among those, yung sinabi ni Paul dito, whose mind are blinded by the God of this world. Ang iyong isip ay binubulag pa rin ng Diyos ng sanlibutan ito. Alam nyo, pwedeng gamitin pwedeng gamitin ng kalaban ng Panginoon, maging yung talento mo, yung talino mo, yung intelligence mo, yung sipag mo, yung success mo. Pwede maging instrumento yan ng kalaban ng Diyos para hindi mo maibigayan ang kalwalatian kay Kristo. May nagsabi nga ng ganito Ngayon ko narinig na ninyo to. Basahin ko lang sa Ingles Even a small coin can block your vision when held close enough to your eye. Ano yun? Yun daw maliit na barya. Di ba? Maliit lang. Ano ba maliit? Pinakamaliit? 25. No? Yun. Yung kahit na yung 25 lang. May nakita ba kayong yung piso nga ngayon, may nakita ang piso, hindi na dinadampot No? Ha? Baliwala na yan. Pero alam nyo ba kahit na daw yung maliit lang, yung 25 lang. Pwede daw yan maging hadlang para hindi mo makita ang kagandahan ni Kristo kapag inilapit yung 25 na yan sa loob, sa mata mo. Tama ba yun? Totoo yun. No? In the same way, yung hard work mo, yung pagiging busy mo, yung mga magaganda mong ambisyon sa buhay, bagamat kahanga-hanga yan, ay pwede ring maging hadlang para hindi mo makita yung God-given priority mo. Ano yun? Mapalago mo pa ang pagkakilala mo kay Kristo. Mapalago mo pa ang relationship mo sa Kanya. Sana, kahabagan ka ng Diyos na mabuksan ang iyong mga mata sa katotohanan ito. So, yan ang unang bagay. The nature of the gospel task. The nature of the gospel task, God's mercy is the source of our ministry. And God's mercy is also the basis of the success in the ministry. But not only that, let's go to the second heading, the necessity of gospel truth. Anong unang bagay na gusto kong makita natin dito? Yung dapat maging faithful tayo sa mensahe. Faithful on the message. The joy of serving is not found in the outcome, but in the content of the message. Let me underscore that. The joy of serving is not found in the outcome, but in the content of the message. Not in the result, but in our faithfulness to the truth we proclaim. Kung ang ating pangunahing layunin sa paglilingkod sa Diyos ay makakita ng mga magagandang resulta, alam nyo, madi-discourage kayo. Na? Mga nagtuturo ng mga bata dyan na makukulit. No? Mga pasaway. Kung ang pangunahin ninyong layunin ay gusto mo maging Christian kagad itong mga batang ito, madi-discourage kayo. Kung ang ating main aspiration sa ating paglilingkod sa Diyos, mag-gain ng numbers. Alam nyo ba, matitempt kang mag-compromise ng mensahe mo. Kasi kapag mananatili ka sa truth, hindi agad tinatanggap yan ng mga tao. Lumalayo ang mga tao sa mga nagsasabi ng totoo. Pero ikompormiso mo, medyo dagdagan mo ng konti. Lagyan mo ng mga magagandang pananalita at bigyan mo ng konting tawag nito, palamuti. Ang mensaheng ito na hindi naman itinuturo ng Bible, tatanggapin niya ng mga tao. Magbigay ka ng mga kakaibang mga pangako. Mga pangako na
parang nakakakiliti sa tenga, sigurado, magkakaroon ng bunga ang ginagawa mo. Pero ano sabi ni Pablo sa verse 2? But we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word. Yan ang sabi ni Paul. So siguro si Pablo, kayang-kaya niya rin gawin yun, no? Pero sabi niya, hindi. Ni-renounce ko yan. No? Hindi namin kailanman binabaluktot ang salita ng Diyos. He simply preached the truth plainly. Ang totoong test ng Kristyanismo ay hindi kung ang sinasabi mo ay appealing, comforting, or emotionally satisfying. The real test is this. Totoo ba yan? Yan. As simple as that. Totoo ba yan? Ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Does it speak to the reality of our condition and the hope offered in Christ? Nagsasabi ka ba ng totoong realidad ng kondisyon natin? No? Kasi kung, di ba, ngayon, yung sinasabi ng maraming mga mahuhusay na revivalist sa ating panahon, huwag ka na daw mag-preach patungkol sa kasalanan kasi lalayo yung mga tao eh. No? Huwag ka na mag-preach patungkol sa sin. Hayaan mo muna silang lumapit ang lumapit. Ngayon, kung nasayo na, close na kayo, saka mo na sabihin yung patungkol sa kasalanan. Yan ba ang tama? Sabi ng Biblia. Yan ang problema eh. Sa maraming nagtuturo sa ating panahon ngayon eh. No? Instead of confronting our guilt before a holy God, yung mensahe nire-reduce doon sa blessing. Tulad ng health, wealth, and success. Ang totoong ebanghelyo ay ina-address ang pinakamatindi at pinakaseryosong problema ng tao. Hindi yung problema niyang pisikal, hindi yung problema niyang emosyonal, hindi yung kanyang problemang material. Hindi mo pwedeng sabihin, naghihirap ka, lumapit ka kay Kristo. No? Hindi pwede. Sabihin mo, mayroon kang karamdaman, manampalataya ka kay Kristo. Depressed ka ba? Manampalataya ka kay Kristo. Hindi ganun. No? Ang ebanghelyo at ang mensahe ng ebanghelyo ay nagsasalita sa most urgent issue ng tao. Na ano yon? Ang tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at patungo siya sa kapahamakan. Ngunit si Kristo ay tumayo sa gitna ng mga makasalanan, tinanggap niya, inabsorb niya sa kanyang sarili yung puot ng Diyos at binigyan niya ng satisfaction ng lubos ang hustisyang hinihingi ng Diyos. At pagkatapos ay ibinukas niya ang daan sa mga makasalanan para sila'y mapatawad. At ang isang taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo, sila'y palalayain sa sumpa at kapangyarihan ng kasalanan na nasa kanila. Yun ang mensahe ng Ebanghelyo. And this is the glorious gospel, brethren. No? Hindi ito dapat ma-water down. Hindi ito dapat ma-distort. Our calling is not to make the message easier, but to proclaim it clearly and faithfully. So, faithful sa message. Pangalawa, focus on the Master. Basahin natin yung verse 5. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ, our Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. Ano yun? Ang sentrong laman ng mensahe natin ay si Kristo bilang Panginoon. Christ as Lord. Na anong message ng iba? Christ the healer. Di ba ngayon? Christ the miracle worker. Christ the moral teacher. O yung iba nga, Christ the activist. Christ the provider of our needs. Hindi yan ang pangunahin eh. Ang pangunahin ay Christ as Lord. Si Kristo ay Panginoon. Ang ibig sabihin kung si Kristo ay Panginoon, dapat nagpapasakop ka sa Kanya. Nagpapailalim ka sa Kanya.
kapag bumabangga ang kalooban mo sa Kanya, iisang tabi mo ang kalooban mo at magsasubmit ka sa Kanya. So, ang tanong ko sa inyo, si Kristo ba ang totoong Panginoon ng buhay nyo? Nagpapasakop ba talaga kayo kay Kristo? Kasi, gaano man ninyo kinikilala na siya ay makapangyarihan sa lahat, pero hindi naman ninyo ipinagpapasakop ang buhay nyo sa Kanya bilang Panginoon, wala rin kabuluhan yan. No? Hindi mo pa rin naranasan ang kaligtasan. Kung hindi siya ang iyong Panginoon, hindi ka ligtas. Kapag si Kristo bilang Panginoon ay hindi siya ang prioridad ng buhay mo, hindi ka rin ligtas. May problema ka. Kasi yung central message at central content ng gospel, Jesus is Lord. So once a person repent of his sin, submit his life to his lordship, he is willing to follow him. Now, I'm not saying he will be perfect in his life. Hindi ibig sabihin magiging perfecto siya. Pero andun sa puso niyang hangaring ang Panginoon, ang aking prioridad. Ang pinaka-deepest desire ko ngayon ay i-please siya, hindi ang sarili ko. At dito nasumpungan ni Pablo ang kagalakan at kalakasan ng paglilingkod sa Panginoon at sa larangan ng pagpoproklama ng Ebanghelyo. Regardless sa tugon ng mga tao, no? Hindi nang hihina ang kanyang puso. Alam nyo, mga kapatid, malaking tulong to sa akin eh. Yung preparasyon ko rito sa message ko ngayong hapon. Kasi, I have to admit, sometimes nagdi-discourage din talaga ako eh. Lalo nga, di ba, pag may mga criticism, na wala naman nagkikriticize sa akin, huwag nyo isipin, baka may nagkikriticize siguro kay pastor. Baka, huwag nyo nang tingnan yung mga katabi nyo. Wala rito. May ganun eh. Absent. Joke lang. Ang punto ko, mga kapatid, walang ganon. Pero I have to admit there are times that I feel like discouraged. I feel like pahinga na kaya muna ako, no? Parang ganun, ano. Kasi minsan, 'di ba? Alam mo, para bang nagba-Bible study tayo sa isang lugar, no? Marami naman nakikinig, pero parang walang natumutugon, parang wala namang nagre-response positively na nagsasabi na nakilala ko na si Kristo, no? Minsan, naiisip mo, nag-a-attend lang sila dahil may merienda, no? Pero napansin ko naman ngayon, lately, doon sa mga bina-Bible study namin, meron din yung hindi na uma-attend, pero hindi na nagme-merienda. Hindi. Kumain kayo ng tinapay na dala namin. Hindi, okay lang po. Siguro ayaw niya gusto niya pizza. Pero baka baguhin. No? Pero ang gusto ko lang sabihin, mukhang meron ka rin nakikitang kahit paano liwanag. Pero minsan, di ba, may mga Bible study tayo nung araw, di ba, naalala ninyo. Yung iba sa inyo rito, kasama pa doon sa bangang lugar yan. Sa 1B, di ba? Ang tagal natin doon. No? Halos lahat na ng mga pamamaraan ginagawa mo na para makatulong sa kanila. Pero wala rin no? Parang walang bunga. Walang mga nagre-response. No? Parang ganun pa rin sila. For many years. And yet, na-discourage ba yung marami sa inyo? Of course, nakaka-discourage din. Pero itong mahalagang paalala, hindi. Hindi ka dapat ma-discourage eh. Kasi yung joy of service ay hindi nakadepende sa result. Nakadepende yan sa katapatan mo sa message. Nakadepende yan doon sa pagtuturo mo ng katotohanan na si Kristo ang Panginoon. At hindi mo pwedeng i-water down yun. Kung ayaw nilang magpasakop kay Kristo, wala na tayong magagawa. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mawalan ng loob. No? Kasi, alam nyo, mga kapatid, ang mga politiko, ang aim nila, to please the crowd. Di ba, ganon? Kaya nga, kakaiba na ngayon ang mga kampanya eh.
Di ba nung araw, kampanya, magsasalita yung mga kandidato, sasabihin ng plataforma nila. Eh ngayon, may mga nagsasayaw na dyan, no? May mga mga ganun-ganun na sila, no? Yung tawag niyan? Budots na, di ba? Talaga namang, kahit na ang itsura nila, ang sagwa, ginagawa na nila, mga ganyan. Marami na style ngayon eh. Because they want to please the crowd. Pero ang isang gospel preacher, hindi niya piniplease yung crowd, piniplease niya ang Lord, while hoping that the audience will receive the truth. So remember this, brethren. There is more of God in our faithful pursuit of truth, regardless of the outcome. Ulitin ko. There is more of God in our faithful pursuit of truth, regardless of the outcome. There is glory in serving faithfully, even if no one recognizes it. So, yung iba sa inyo rito, maraming ginagawa sa church na hindi nakikita ng marami, hindi nakikita sa pulpito. May mga ginagawa kayong pagtulong, may ginagawa kayong paglilingkod na hindi visible sa karamihan. Walang problema yan. No? Kasi merong mas kalwalhatian sa paglilingkod ng may katapatan kahit na walang nakakakita at kumikilala sa iyong ginagawa. Okay lang yun. Huwag kang ma-discourage. Di ba, may nagsabi nga ng ganito, yung daw saranggola, no, ay mas pumapaimbulog pa itaas kapag ka may hangin na sumasalungat. No? Yung saranggola, pumapaimbulog sa itaas kapag merong hangin sumasalungat. Yung isda, lumalangoy, no, against the tide. Lumalaban siya sa alon, lumalaban siya sa ano, 'di ba? Sa pressure ng tubig, sa ilalim ng tubig, malakas ang pressure niya. No? Sa ilalim ng tubig, 'di ba? Pero nakakalangoy siya. At gayon din naman, sabi nitong nag-quote na ito, it is those who dare to differ who makes history. Yung mga taong handang maging iba at hindi maging popular, ang gumagawa ng kasaysayan. So, we may stand apart from the majority, but God can pour out His power even though our simplest act of faithfulness ay ginagawa natin. So, sana itong simpleng punto na ito ay magpasigla ng ating puso na magpatuloy sa ating gospel ministry. Manalangin tayo. Salamat po, aming Panginoon, sa mga salita mo na napagbulayan namin ngayong hapon. Sana tulad ng sinabi ni Pablo, ay huwag kaming mag-lose ng aming heart in serving you in the gospel ministry because we have obtained ministry through God's mercy. Hindi kami naglilingkod dahil pinili lang naming maglingkod o naglingkod dahil nagsisikap kami na maging lingkod, kundi kinahabagan nyo kami. We have obtained your mercy. Thank you, Lord, for this wonderful truth. And this help us to serve you with vibrant heart. We'll serve you na malabanan at ma-deal namin, maging ang mga discouragement along the way. Thank you, we praise you. We entrust you the rest of the time. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.